ng ating komunikasyon, pag-usapan natin itong classroom backlog at ang pagpapabilis pa ng ika nga education recovery doon po sa mga quake areas. Kumustahin din natin, ha? Sige, nandyan na po si Assistant Secretary for Infrastructure, Aurelio Paulo Ap Bartolome. Opo, magandang umaga po, ASEC Ap. This is Aljo Bendio, sir. Good morning. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Opo. Pag-uusapan ho natin muna, sir, ito pong backlog na mga classrooms. Ilan ho ang naitala nating backlog ngayon so far? Sa ngayon, ang classroom shortage nationwide ay 148,000 classrooms po. Opo. Okay. For 2026 budget, sasapat ba ito para mapuna ng mga backlog at ilan ang target na maipatayong mga classrooms ngayon na DepEd? Yung budget po na sinabit namin sa Kongreso ay ang target number of classrooms na itatayo namin ay 4,800 po. Kaya lang ito po ay bago pumutok po yung mga flood control na scandal, no? Opo. Kaya ngayon po, in fairness naman to Congress and the Senate, talagang ang usapin sa Kongreso ay dagdagan pa ng husto ang budget ng DepEd para makapagpatayo ng mas marami pang classroom. Opo. Ano naman po ang inyong reaksyon? Nag-utos na yata ang Pangulo Marcos Jr. na ilipat na sa LGUs and DepEd yung pondo sa pagpapatayo talaga ng mga classrooms at ang gagawin na lang ng DPWH dito ay monitoring na lang? Talagang napakagandang idea yan. I mean, that's a great initiative dahil po talagang tanging DPWH labang ang nakakapagtayo ng classroom para sa DepEd, no? And ito ay kaya naman ang DepEd talagang sinusulong namin at umaapila kami na mabigyan kami ng pagkakataon magkaroon ng flexibility Opo. to engage other agencies, other parties to help us in our classroom build. Tulad po ng local government units, tulad po ng civil society, pati na rin po ang Armed Forces Corps of Engineers. Aha. Kaya talagang tulad ng sinasabi po lagi ni Secretary Sani Angara, na kung talagang EDSA lang ang aasahan natin na madaanan, talagang magta-trapiko dahil sa dami ng motorista. Kaya lang kung tayo po ay maraming ibang paraan na madadaanan, then talagang mapapabilis ang ating biyahe. Oo. So talagang dapat nang baguhin yung current system. Kasi noong 2018, DPWH ang binigyan talaga ng mandato dito na mag-construct ng mga DepEd classrooms. Opo, no? Oo. Tama po yun, sir. Kaya naman po itong nakikita namin na ito ay isang paraan kung saan tayo ay makakapagpatayo ng mga classrooms sa isang mabilis, maayos, malinis at transparent na paraan. At isa pa po dyan ay kami po ay nagtatayo ng isang task force. Ang mga kasama po namin dyan ay of course, ang DepEd, ang DPWH, ang local government units, pati na rin ang mga experts sa construction. Ang plano po namin ay nais namin gumawa ng isang unified costing sa mga classroom para talagang may tumbok natin kung ano ba talaga ang presyo o halaga ng isang classroom. At ito po ang magiging basehan o kumbaga magiging parang cost cap, para pag binid na po natin yung mga classroom yan, alam natin kung hanggang saan lang dapat magbayad ang gobyerno para maitayo yung mga classroom. Opo. So dapat capable din yung mga local government units, mga provincial governments, mga syudad, and even first class and second class municipalities na makapag-build, makapagtayo ng sariling mga classrooms. Ito mga classrooms na ito, ASEC, dapat din ay akma doon po sa tawag dito, resiliency pagdating po sa mga kalamidad. Tama po yun, sir. Talaga naman po talagang pipiliin natin ang mga local government units na
makakapartner ng DepEd dyan. Ano? Kaya lang, siyempre, kailangan sundan ang aming minimum performance standards and specifications. Ang aming MPSS, dyan po nakalista kung ano ang tamang sukat, ang tamang ng classroom, ang tamang lapad ng mga corridor, that it has to be disaster resilient to be able to withstand the winds up to 340 kilometers. Yes. Mga ganun po. Kaya ito po ay ang ating guardrails to ensure na yung mga classroom na itatayo ay akma sa ating mga dekalidad na na standard. Matitibay talaga, no, matibay kung may bagyo. At maliwalas naman kapag panahon ng tag-init. Yung malalaki yung bintana. Yun, tama po yun. Ang minimum size po ng ating mga bintana ay 10 square meters magkabila para talagang maayos ang fully ventilated ang ating classrooms at maginhawa ang experience ng ating mga learners. Sana ay matuto na tayo dito at nasusunod talaga specifications dito, ASEC. Oo, na hindi tinitipid yung semento, hindi tinitipid yung bakal. Yun, they have to be a disaster Yes. resilient. Opo. So ngayon na nga nakakalungkot dahil again, ilan ng backlog? 150,000 ba? Tapos 150,000. Ganun. Kaya lang po, I'd like to if take this opportunity na rin na manawagan. Ang DepEd po ay meron po kaming classroom summit sa November 20. Ito po ang parang aming exposition kung saan inaanyayahan namin lahat ng contractor, lahat ng developer, supplier, pati na rin po ang civil society na interesado tumulong sa pagpatayo ng mga classroom na ito. Diyan po talagang transparent, ilalabas namin lahat ng impormasyon, yung ilalatag po namin kung saan talaga yung shortage, kung iilan at saan. May mapa po kami dyan para po makita ng lahat at saka talagang maingganyo silang makipagtulungan sa amin sa ating malaking mission na ma-close itong classroom shortage gap. Nakakalungkot, no? Itong sinabi nga ni Secretary Dizon ng DPWH, deplorable ang situation, yung performance ng DPWH dahil meron lang 882 ongoing classroom projects. 882 more. Dapat pang mauumpisahan pa lang. So may ilang na lang buwan bago matapos ng taong 2025. And we still have this kadami na backlog which is projected to grow to 200,000 ba by 2028? Opo. ASEC. As part of that po, meron din naman kaming tatlong package ng public-private partnership na ginagawa. Ang unang package po, sa tulong po ng Asian Development Bank, makakapagpatayo tayo ng 15,000 classrooms. Sa pangalawang package, 40,000 classrooms sa tulong naman ng World Bank. At yung pangatlong package po ay 50,000 classrooms. So sa po, pag matuloy na po lahat yan, ay within the next siguro 5 to 6 years, masara na natin ang shortage na yan. Kaya optimistic ko kayo that construction will speed up under the leadership of Secretary Dizon? Yes, he's a very hardworking and proactive secretary. We're very confident and positive about him leading the Department of Public Works. Okay, sige po. All right. Mensahe na lang po, ASEC, no, sa lahat na medyo concerned tayo dito sa mga anomalyang nangyayari. And hopefully makabangon na ho tayo dito at lahat ng mga proyekto, lalong-lalo na sa DepEd, ay mapabilis. May patayo yung mga lalo-lalo na mga classrooms na kumpleto po sa mga facilities at matitibay. Opo. Go ahead po, ASEC AP. Kaya po inaanyayahan namin ang lahat na sana dumalo sa aming Classroom Summit sa November 20. Ito po ay, this will be at Clark sa SMX. Diyan po niyo makikita lahat ng pangangailangan ng DepEd. Ilalatag po namin yung mapa kung saan talaga ang mga classroom shortage in what particular area. And we really want to invite everybody to please propose to us, give us ideas on how we can all achieve our goal of
building all these classrooms for our learners. Yun po. Maraming salamat po, ASEC Aurelio Paulo AP Bartolome, Assistant Secretary for Infrastructure and Department of Education. Good morning po. Thank you. Salamat po at mabuhay po sa inyo lahat. Good morning, thank you. Si Aljo Bendijo sa DCXL News.